Hello guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. And for this video, meron tayo ditong isang Orient na disusi. Ganito guys yung design ng makina noong ah, matagal na. Ang unang relo ito guys, disusi pa, hindi pa ito automatic. Pero meron siyang mechanical system. Ito guys ay gawa ng Orient 17 jewels. Ang sakit nga nito guys ay hindi na umaandar. Kasi guys, malagkit na yung langis sa sobrang tagal na naka-stack. Kaya ay overhaul natin itong makina nitong relo para gumana ulit. Ayan, kung makikita ninyo, napakasimple lang ng mechanical system nitong disusi na Orient. Wala siyang calendar, ang pinapagana lang niya ay oras. Katulad guys ng mga automatic na relo, meron itong mechanical at uunahin nating baklasin itong kanyang balance wheel. At syempre guys, sa pagbabaklas ay maingat tayo dyan. Sa mga ganitong disusi o mechanical watch, uh, lagi siyang merong mga maliliit na tornilyo. Ito guys yung bubuksan natin. Katulad din naman siya ng halos na sistema ng uh, automatic watch. Pero ito guys, disusi, wala siyang automatic. Iwawind mo siya ng manual. Ito guys, nagre-release pa siya pero mabagal na. Kasi malagkit na yung kanyang langis. Para mapatino mo guys ang andar nito, para mapatino natin, kailangan nating linisan at lagyan ng bagong langis. At kung bago ka lang sa video at channel na ito, huwag mo sanang kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe dito sa aking channel at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videos ko na katulad nito. And guys, tatanggalin natin itong kanyang upper plate. Meron siya ditong swipe seconds at yung kanyang spring. Una nating tatanggalin yan. Dito guys sa lower plate, dalawa kasi ang layer ng plate nito, ng mechanical. Kaya tatanggalin din natin itong part na to. And guys, tanggalin na natin itong lower plate. Medyo mahirap lang tanggalin kapag matagal ng stock ang relo. Kasi guys, malagkit na yung kanyang langis, matigas na. Kaya minsan, katulad nito, nakadikit yung mga ingranahe kapag ginugot mo yung plate.
Siyempre, sunod na natin itong ratchet wheel. Ganito lang guys kasimple ang sistema ng disusi na relo. Kaya siya tinawag na disusi kasi kailangan mong pihitin ang susian para magkaroon ng wind. Yung makina magkaroon ng power para gumana. Ayan guys, natanggalan natin itong plate dito sa may barrel drum. At tanggalin muna natin ito bago natin matanggal ang center wheel. Ayun, pwede na nating linisin itong kanyang main plate. Ito guys, nalinis ko na itong main plate at hindi ko na napakita dito sa video kung paano ko nilinis. Kaya meron na din langis yan, ibabalik ko na lang yung mga pyesa para mabuo na natin itong makina. Parehas lang din naman ang pattern ng automatic watch itong disusi. Ang pinagkaiba lang is walang automatic system itong ganitong disusi. Ayun guys, align lang natin itong mga gulong niya, itong mga granahe. At ayun, lagay na natin itong kanyang spring. Yan guys, lagay na natin itong plate na ito. Kung mapapansin nyo guys, may nakasulat pang Japan dito sa kanyang plate. Kasi guys, ito ay totoong Japanese made pa. Hindi pa ito Chinese made. At ayun, kailangan lang natin ilock itong kanyang plate. Sunod niyan, lagay na natin itong kanyang ratchet wheel. At ilock na natin yung ratchet wheel. Ayun guys, naka-align naman na itong mga kanyang mga engranahe, kaya kailangan na nating ilagay itong upper plate. At sinigurado nating naka-align para hindi maputol o masira yung makina.
Siyempre guys, kailangan nating testingin ito kung magre-release. And guys, nagre-release yung makina at mas maganda yung kanyang release ngayon kaysa bago i-overhaul. And guys, nailock na natin. Siguraduhin lang natin na nakalock talaga. At kailangan pumipitik itong pallet fork bago natin ilagay ang balance wheel. At then guys, lagay na natin tong balance wheel para magkaalaman na. And guys, gumana yung makina nitong Orient na Disusi. At mas maganda yung kanyang takbo. Ayan guys, lagay na natin itong dial. At yun nga, kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel. Yun guys, gumagana na, maganda na yung takbo ng makina.